And we thank God for this wonderful day na binigay ng Panginoon sa atin na muli masasamba natin siya ng sama-sama at makakapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ang huling linggo ng ating tema sa buwan ng October. This is about Christ Exalting Church. At purihin po ang ating Panginoon sapagkat bukod sa pagtataas ng pangalan ng Panginoon sa church, hindi po ito mangyayari kung sa ating mga buhay, nakabuuan ng iglesia ng Panginoon, ay hindi maitatanyag ang ating Panginoon. Kaya ngayon pong umaga ay pag-aaralan natin how to exalt Jesus in our lives. Lagi po nating itong panalangin ng ating puso. Lagi itong bumubukas sa ating mga labi dahil ito naman ang totoo na nilalaman ng ating puso. We want to exalt the name of the Lord on high. We want to exalt the name of Jesus in our lives. Pero ang sabi nga pong ganun minsan hanggang doon, pero paano ba? Paano ba natin talaga itatanyag, pararangalan, itataas ang pangalan ng ating Panginoon? So ang iba naiisip natin, i-share natin para maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Pero may iba pa na pwede nating magawa para lahat tayo, full-time, non-full-time, nagtatrabaho, busy sa mga trabaho natin, negosyo natin, we can also exalt the name of Jesus kung saan man po tayo naroroon. Amen po ba? So ano po ba? Bakit tayo may church? Why does church exist? Bakit ba nag-e-exist ang church? From the beginning, mula sa Acts, sa Pentecost, the day of Pentecost, ay nagkaroon na ng iglesia. Bakit kaya? No, bakit kaya? Una po, the church exists to exalt the Savior. This is the purpose of a church. Not to exalt the name of anyone, kung hindi to exalt the name of our Savior. So ang church ay nag-exist para itaas ang pangalan ng Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. So walang usapin dito kung sino ang magaling, kung sino mga pinakapopular. Walang usapin dito. Dapat, ang usapin is, naitataas ba? Naitatanyag ba ang pangalan ng Panginoon? Number 2 is to evangelize the lost. Nag-e-exist ang church kasi kailangan nating ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Sa bawat araw, maraming namamatay at marami ring ipinapanganak. At dun sa mga ipinapanganak, hindi pa nila naririnig at maririnig ang salita ng Diyos. It takes time. Kaya tayo na mga nakakilala sa Panginoon ay kinakailangang mag-evangelize. Alam niyo po, nung mag-start tayo dito sa bayan ng Santa Maria, ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, talaga pong literally, lahat ng sulok ng 24 barrios ng Santa Maria, lahat ng bahay ay inapakan ng aming mga paa. Literal po yun. Na sinuyod namin, barangay, ang barangay, sityo-sityo, kahit na yung pong bahay sa gitna ng bukid, ay aming pinuntahan at pinahayagan ng salita ng Diyos. Kahit dun sa may pulong buhangin sa Kamatsile, na bago ka makarating, ay tutulay ka doon sa 2 kawayan, nasapa yung ilalim, tutulay kang ganyan sa kawayan, at pupunta ka doon sa may Kamatsile na medyo bundok, na ipahayag ang salita ng Diyos. Literally. Talaga pong wala kaming pinalagpas na bahay sa isang baryo na hindi nabahaginan ng salita ng Diyos. Pero ngayon ba titigil ka na? Hindi pwede. Bakit? Kasi marami nang nalipat na mga tao sa Santa Maria. Marami nang ipinanganak na mga bata na hindi pa nabahaginan ng salita ng Diyos. Kaya ang ating misyon ay walang katapusan. Habang may pinapanganak, merong ipapahayag na mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos hanggang hindi dumadating ang Panginoon. Ay hindi tayo matatapos sa ating mga misyon. Amen po ba? Kaya po ang church ay nandyan to evangelize the lost.
para po patuloy tayong magbigay ng mabuting balita sa mga taong hindi pa naririnig ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Bakit church? Kasi sa church tayo na-equip. To equip and encourage. Kaya tayo nandito sa church para ma-equip tayo. Alam niyo po, nung ako'y hindi pa born again, ang aking kapatid, ang unang na born again pero Baptist. So ang tagal na niyang born again, ang tagal na niyang Christian. Ako hindi pa. Pero nung na-born again ako, nagulat siya sa akin. Sabi niya ganun, ba't ang dami-dami mong alam? Ang tagal-tagal ko na sa pananampalataya, pero hindi ko alam yung sinasabi mo. Bakit ang dami kong nalaman? It's because of the church. Kasi po, pag-attend mo sa Orolyo, si Brother Eddie magpe-preach, ang turo po lagi ni Brother Eddie from Genesis to Revelation. Kaya alam mo na kaagad, pati eschatology, second coming, millennial reign, alam mo na kaagad. Genesis to Revelation. Kaya alam mo na. So na-equip ka. Kaya nga kahit hindi ka na mag-Bible school, alam mo na yung mga doctrines dahil iniisa-isa yan. Laging ganyan ang preaching ni Brother Eddie. Kaya na-equip. At dahil na-equip, lumabas. Nagbahagi ng salita ng Diyos, saan ka man mapunta. Nagtrabaho ka, share the Word of God. Nag-aral ka, share the Word of God. Wala kang pasok, share the Word of God. Sumakay ka sa jeep, share the Word of God. Kahit saan magpunta, share the Word of God. This is why church exists. To evangelize the lost, to equip, and to encourage. Tayo po hindi laging encourage. Dumarating ang point of time, gaano man tayo katagal na sa gawain ng Diyos, sa pagkakilala natin sa Panginoon, dumarating po ang punto na nadi-discourage tayo. Sino po dito ang kahit kailan na hindi na-discourage mula nung na-born again? Wala. Amen po ba? Even the pastors, the bishop, kahit na po si Brother Eddie, nakakaranas po yan ng discouragement. But when you come to church, ito po ay nagiging dahilan para ma-encourage tayo. Sino po sa inyo yung minsan ay talagang bagsak na kayo, nakarinig kayo ng preaching, tapos sasabihin nyo, parang ako yun. Parang ako yata yung pinatatamaan. Parang sitwasyon ko yata yung sinasabi. Because the church exists to encourage you. Kaya alam niyo po ba, dapat nakikinig tayo ng salita ng Diyos kasi may mga pagkakataon na gagamitin ng Diyos ang nagsasalita, ang nagpipreach to minister to you. Kaya ikaw kahit ka nakaupo, hindi alam nung nagsasalita ang sitwasyon mo, bigla na lang lalabas sa bibig ng nagsasalita yung buhay mo. Kahit hindi ka kakilala. Bigla na lang lalabas sa bibig na nagsasalita yung sitwasyon mo. And you will be encouraged. Kaya lalabas ka na parang ang Diyos ang nangusap sa'yo. At sasabihin mo, aba, oo nga, ano? So, kaya nandyan yung church for us to be encouraged and edify the saints. Para i-build tayo, para palaguin tayo sa ating mga pananampalataya. Kahit sabihin natin na matalino tayo, magaling tayo, reader tayo, no? Pero hindi mo magagawa na magbasa ka ng consistently, tapos lumalim ka sa Panginoon nang wala ang church. So, ito po ang dahilan ba't nag-exist ang church. So, sino ba yung church? Ang church naman po ay kalipunan ng mga taong nananampalataya sa Panginoon. So, if the church will going to exalt Jesus, sinong mag-exalt kay Jesus? Walang iba kundi ikaw at ako. Amen po ba? Dahil tayo ang church. Tayo ang iglesia. Kaya kung gusto natin sa church na ito, maitanghal, maitaas ang pangalan ni Jesus, kailangan ikaw at ako ang nagtataas nito. Amen po ba? Kasi tayo yung church. Ngayon, paano natin maitataas si Jesus? Maitataas natin si Jesus sa ating mga buhay kapag alam mo kung anong purpose ng buhay mo. Alam niyo po, napakahirap kumilos kapag hindi mo alam bakit mo gagawin ang isang bagay. You cannot do your best. Hindi matatama ang iyong mga plano kapag hindi mo alam ang dahilan. Bakit ko ba gagawin ito? Agree po ba kayo doon?
Ako po'y napakatagal ko na sa ministry, but if I do not understand the purpose of anything, hindi ako makapag-isip. Hindi ako makapagplano. Walang pumapasok sa isip ko kasi para saan ba to? Ano bang gagawin dito? Ano bang gustong mangyari dito? Napakahirap mabuhay sa mundong ito na hindi mo alam kung anong layunin ng buhay mo. Magpapadaloy-daloy ka na lang sa flow ng mundong ito kasi you do not know your purpose. Hindi natin alam, ano bang dahilan, ba't ako nabuhay sa mundong ito? At sometimes, mga maling katuruan, mga maling ideas, ang naitatanim sa ating mga puso't isipan, kaya naman nadidistract tayo nito at nailalayo tayo nito sa tunay na layunin ng ating mga buhay. Ang iba po, ang isip nila, sabi, ito lang ating pagkabuhay dito is a result of cosmic coincidence. Sabi naman ng iba, we are nothing more than a freak combination of chemicals that accidentally came together and made life. Ay, nagkamali lang. Mga chemicals lang tayo na nagsama-sama at bigla tayong nagkaroon ng buhay. False teachings po ito. And it is, sabi nila, it is the cancerous idea that we cease to exist after death. Aba, napakadelikado pong idea na tayo'y nag-e-exist lang, pero after death, wala na. Kaya mapakaraming tao, tingnan nyo po, napakaraming tao ang kapag dumadako sa problema na hindi alam ang purpose ng buhay niya at hindi alam ang salita ng Diyos, ang daming nagpapakamatay. Di po ba? Bakit? Because they believe para tapusin ang buhay at hirap sa mundong ito, magpakamatay na lang ako. Kaya iba ang nagiging direksyon ng kanilang lakad because of these false teachings or ideas na naitanim sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Ang laki ng problema kapag maling katuruan ang naitanim sa atin. Dahil ang maling katuruan nito, ilalayo tayo sa tunay na landas na dapat nating tahakin sa mundong ito na ayon sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang maling katuruan po na ito ay ang sisira, magbabagsak sa ating pinananampalatayanan kapag namali tayo ng katotohanan o katuruan patungkol sa layunin ng buhay natin. Ay delikado ang ating pananampalataya. At hindi lamang po yun. Kapag mali ang katuruan na natutunan natin, hindi natin nahayaang magliwanag si Jesus sa ating puso. Hindi natin nahayaang ipakita sa pamamagitan ng ating buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Kasi mali ang katuruan na natutunan natin patungkol sa layunin kung bakit ka nandirito sa mundong ito. Ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, sa Tagalog na lamang po ako magbabasa, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit. Kangino? Bakit nilikha ang nasa langit? At sa kangino? Sa pamamagitan ni Jesus. At nasa lupa. Lahat ng nakikita. Hindi nakikita. Example ng hindi nakikita, hangin. Hindi mo nakikita. Nilikha niya ito. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan. So, hindi lang tayo physical ang nandirito. May tinatawag na spiritual powers. Spiritual powers. Yun nga lang, nagkaroon ng fallen angels, kaya nagkaroon ng demons. Kaya good and bad. Ito po, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos saan? Sa pamamagitan niya. At para sa Kanya. Sabihin nga po natin, para sa Kanya. So kung ang lahat nakikita, hindi nakikita, ay nilikha ng Diyos, para kangino? Para sa Kanya, that is why we are here on earth. Para sa Kanya. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. Yung mga kabataan, hindi ba? Naghahanap tayo ng life partner natin. Na kapag natagpuan natin, akin ka. Ikaw ay para sa akin. At kapag alam mo na siya'y para sa'yo, inibigay mo na lahat yung sarili mo. Kasi siya ay para sa'yo. So tayo, nilikha ng Diyos hindi para sa ating sarili.
Nilikha tayo ng Diyos hindi para sa ating asawa, hindi para magkapamilya, hindi sa kung ano-ano pa man. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Napakahalaga po na maunawaan ng isang anak ng Diyos na tayo ay para sa Kanya, hindi para sa ating mga sarili. Dahil nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ang ating puso, isip, gawa, lahat-lahat ay laging para sa atin. Tama po ba? Lahat ng ginagawa natin, may pakinabang tayo. Lahat ng ginagawa natin, para sa atin. Kahit nga minsan sinasabi mo, para sa'yo yan, anak. Pero the truth of the matter is, hindi naman para sa anak para pa rin sa'yo Kino-cover up lang natin yung sinasabi nating para sa'yo yan. Pero ang totoo, maligaya ka sa ginagawa mo, kaya para sa'yo pa rin yun. Pero the moment na isinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi na para sa atin. Nalaman na natin, ang buhay pala na to ay hindi para sa akin. Ang buhay pala na to ay para sa Kanya. Kaya kung matatandaan natin nung maborn again tayo, na iba na pangarap mo. Na iba na kung paano ka mag-isip. Na iba na kung paano ka kumilos. Magsalita. Na iba na ang mga pinupuntahan mong lugar. Bakit? Kasi naintindihan natin na ang ating buhay ay hindi para sa atin, kundi ang ating buhay ay para sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya tayo po, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. 1 Corinthians 1, 6 verse 19 and 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Ano daw po ba yung katawan na ito? Sabi ng Bible, hindi mo ba alam na ang katawan mo, nung isuko natin sa Diyos, ay naging templo ng Espiritu Santo? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay templo ng Espiritu Santo. So ito pala yung naging katawan natin, temple of the Holy Spirit. At sabi pong ganon, sapagkat hindi niyo pag-aari ang inyong katawan. Meron kasing nangyari nung tayo'y magsuko ng ating buhay sa Panginoon. Dati nakaupo sa puso natin ang hari, tayo. Nung isinurrender natin ang buhay natin sa Diyos, bumaba yung tayo. Bumaba yung sarili natin, umalis sa trono ng puso natin, at itinaas natin, at inilagay natin sa trono ng ating buhay si Jesus. Nung tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ano yun? Binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagbububo ng dugo. So, hindi na atin ang ating buhay. Binili na tayo Di ba yung mga alipin? Kapag binili na, ala na. Ikaw bibiling kita, akin ka na, alipin na kita. Sa ibang mga bansa, binibili yung mga tao para maging alipin nila. Pag naging alipin na kita, wala ka ng kahit ano sa iyong sarili, akin ke. Kung anong sabihin ko, gagawin mo. Kung anong paggawa ko, gagawin mo. Kasi alipin na kita. Tayo po, mga magulang at kapatid, ang sabi, hindi nyo na pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Paano natin itataas ang Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan? Tanong, kumusta ang ating katawan? Ito ba'y nagiging templo ng banal na Espiritu Santo? Ang katawan bang ito ay nagpaparangal sa Panginoon? Isa-isahin natin ang bahagi ng ating katawan. Mula ulo hanggang paa. Kumusta ang ating mga mata? Ang mata bang ito ay nagagamit para sa Diyos? O nagagamit para sa chismis? Ang tenga, ang bibig, kamusta? Ang tenga at ang bibig natin, nalululhati ba ang Panginoon sa atin? Anong nilalabas ng bibig mo? Paggising mo pa lang sa umaga, napaparangalan ba ang Diyos?
Anong napapakinggan na gustong-gusto ng pinapakinggan ng tenga mo? Ang salita ba ng Diyos o ang tsismisan ng mga kababayan at kapitbahay mo? Bibig. Ang bibig na ito na nagpupuri at nagpaparangal sa Panginoon tuwing linggo. Paglabas natin dito, kamusta ang ating bibig? Nagagamit ba ito para ikarangal ng Diyos? Itaas ang Panginoon? Pero I believe wala na pong nagmumura sa atin. Amen po ba? Amen. Wala naman sigurong nagmumura sa pamamagitan ng bibig na ito na napakakalulutong na PTI. Wala naman siguro, no? Ang bibig natin, kumusta? Pero kung walang pagmumura, baka naman may chismis. Baka naman may paninirang puri. Saan natin ginagamit ang ating mga labi, ang puso natin, ang isip natin, ang mga kamay natin, ang mga paa natin, na bahagi ng ating katawan, na ang sabi ng Panginoon, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ay, ang hirap nito, no? Parang self-evaluation yung ginagawa natin. Pero that's good. Paalala sa mga taong nakakalimot. Amen po ba? Sabi po, to glorify means to praise, magnify, celebrate, and honor God. Pag sinabing glorify thy name, ibig sabihin purihin ang pangalan mo. Magnify, dapat makita ng higit na malaki ang Diyos sa buhay natin kesa sa ating mga sarili. Sabi ni John the Baptist, that Jesus might increase and I must decrease. Dati si John the Baptist ay popular na popular, kumbaga artistang sikat. Pero dumating na't lumitaw na si Jesus, yung mga nasa kanya na, umalis pa. Nagpupunta na kay Jesus. Magpinsan yan John the Baptist si Jesus Nagpupunta na sa kanyang pinsan na si Jesus. Anong nasabi ni John the Baptist? Hindi naman niya sinabi, ba't mo inaagaw akin to Diba sabi, okay, sige lang. Kasi nandito ako, my job, my calling is to prepare the place for the Messiah. And you are the Messiah. Kaya sabi niya, you must increase, I must decrease. Alam ni John the Baptist, ang kanyang calling. Kaya walang inggit, walang insecurities, walang self-pity. Kasi alam niya yung calling niya Alam niya na si Jesus ang dapat maitaas, hindi siya. Amen po ba? So glorify, magnify, celebrate, and honor God. Parangalan ang ating Panginoon. So the church exists to exalt Jesus. And when you say exalt, it means raise in rank. Raise in rank, in status, and character. Itataas mo siya ng ranggo sa buhay mo. Ikaw ang hari, baba ka na, maging pawn ka na lang. At si Jesus ang gawin mong hari ng buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng exalt. Itinaas natin. Napakahalaga po kasi na itaas natin ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay. We are to follow His lead. Pag sinabi nating we lift Jesus in our lives, dapat sinusunod natin. Sinusunod natin ang pangunguna ng Panginoon sa atin. We are loyal to Him. Bakit? Sapagkat siya ang ulo. Siya ang ulo ng iglesia. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Kaya ang nasusunod, ulo. Sino nag-uutos sa ating kamay, sa ating bibig? Hindi ba ulo? Hindi ba brain? Ang nag-uutos sa lahat. Tingnan nyo, nagsasalita ako, united sila lahat, Di ba? Grabe, ang galing-galing ni Lord, Sasalita si bibig, kumikilos ang kamay. Sinasabi ko ba na magsasalita ako, yung kamay mo, itaas mo, ibaba mo, ituro mo. Di ba? Hindi, automatic sila Magkakaisa sila. They move in unity, no? Kaya po, siya ang ulo. Kaya ibig sabihin, we follow His lead. Kasi siya yung ulo. Kaya siya yung ating susundan. So kapag hindi tayo magkakaisa, anong mangyayari kapag hindi natin tinaas si Jesus? We will be divided.
and we will fall. Anything divided will fall. Hindi po pwedeng magkakahiwalay tayo. Hindi pwedeng division. So we must be together in mission. Anong mission natin? To bring all people to the kingdom of the living God. Lahat ng uri ng tao dadalhin sa kaharian ng Diyos. Dapat we are together in the ministry. Or else, we will be divided and we will fall. Sa isang church, here in Church of JIL, we have different ministries. Man, one, son, and they should coordinate and cooperate and work harmoniously with each other so that the church will not fall. Pero pag nagkanya-kanya yan, babagsak ang church. Hindi tayo makakaahon. Kasi kanya-kanya. Dapat together tayo in the ministry. Kahit anong problema ng church, pag nagtulong-tulong, kahit maliliit na tulong, nagkakaroon ng accomplishment. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And I thank God, tingnan niyo po, gumanda ng todo yung church natin. Wala tayong budget. Pero nagtulong-tulong ang mga manggagawa. Alam niyo, pinabasag ni Lord yung kaisipan na naglilingkod ka na sa Panginoon, effort mo na lang ang ibigay mo, lakas mo na lang ang bigay mo. When we saw the need, tagal na po kasi ng church, parang ang pangit-pangit na eh. Nung makita natin yung need, nagkaroon tayo ng burden. Na-inspire tayo. Hindi tayo nakontento. We need to move. And God gave us the strategy. We start with those workers. Sa puso ko kasi kapag manggagawa ka at naglilingkod sa Panginoon, you can give anything for the work of God. Kaya mong bitiwan eh. Basta ikaw naglilingkod sa Panginoon, kaya mong bitiwan ng lahat eh para sa gawain ng Panginoon. Pero may mga kaisipang binibigay ang kaaway na once na worker ka na, binigay mo na nga yung time mo, effort mo, everything mo, career mo, sinurrender mo, hindi na pera. And that's wrong. And I experienced that. Nung naglingkod ako sa Panginoon, all the time, ay binigay ko sa Lord. All my energy and effort binigay ko sa Lord. Sa isip ko, eto ang aking contribution, Lord. Wala nang tithes. Estudyante pa lang ako nun eh. Pero mali. At kinurek ako ng Lord, no. Hindi ticket na naglilingkod ka sa Diyos na hindi ka magta-tithes. And I desire in my heart to give tithes na malaki. And God honored that. Amen po ba? So hindi sapat na meron lang tayong lakas na binibigay sa Diyos at hindi na tayo gagawa. Pag tayo naglingkod sa Panginoon, you can give everything because you know your God. Napatunayan mo na ang Diyos sa buhay mo, kung paanong kumilos, kung paanong magpala. At palagay ko'y walang hihingin ng Diyos sa'yo na hindi mo ibibigay sa ating Panginoon. Kaya we start with the workers. Para ma-break yung kaisipan na, kami ngayon naglilingkod na sa Lord, kami pa ba magbibigay? Kaya po, naging ganito ang ating church because of the contributions ng lahat ng mga workers po natin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. We must be one and together in the ministry. Kailangan magkakatulong, magkakasama. Kamukha niyan, mag-anniversary na po tayo. 14 years na po ang ating JIL Bagbagin. So tayo po ay nakahamon to evangelize. Nakita ko may mga team-team na po na binuo na ang mga workers nandun to evangelize. And this anniversary, ang ating puso ay nagnanasa na bawat barangay makapagdala ng 50 first-timers. Bukod pa po sa dadalin nyo. Sana sa ating anniversary ay magbitbit tayo ng isang mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? So we are one in the ministry. So we should work together. Bakit ba natin kailangan dalhin dito para magparami? No. Gusto natin, as for me and my house, we will serve the Lord.
Gusto natin, hindi lang tayo makakilala sa Diyos, kundi ang ating buong sambahayan. That's why I am encouraging each and every one of you, sa darating na November 12, our 14th anniversary, bring your whole family to the Lord. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bahala na kayong gumawa ng strategy para madala nyo si nanay, si tatay, si kuya, si ate, ang ating mga anak. Sabihin nyo, ay, magpapakain ako eh. Pupunta tayo sa Max's. Tapos pagdating dito kayo pupunta, no? Ba't dito tayo pupunta? Bago tayo pumunta doon, dito muna tayo. Di pagkatapos, dapat pagpakainin nyo sila talaga. Papasyal tayo. Pero bago pumasyal dito, ganun hinuhuli no? Para madala lang natin sila sa ating Panginoon. And also your prayers. Na sa ating anniversary, dahil po madaming first-timer, ang ating gustong ihandog sa Panginoon sa anniversary natin, sa katapatan ng Diyos sa atin, panalangin natin na ma-born again yung lahat ng mga a-attend dito po sa atin sa anniversary. Amen po ba? So that is the support we need from you para po sa ating anniversary because we must be together in the ministry so that we will not be divided and fall. And also, we must be together in motivation or else we will be divided. Dapat pareho tayo sa ating mga motivasyon. Ano ba yung motivation natin in doing the ministry? Not for money, not for popularity. Lagi po sinasabi ni Brother Eddie yan. Not for power. Hindi ito Ang motivasyon natin, ba't naglilingkod tayo sa Panginoon? Naglilingkod tayo sa Panginoon because nais natin na ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay wag mawala ng kabuluhan, maraming makarinig. At dahil tayo ang nakakilala sa Panginoon, it's our responsibility na kung ano yung natagpuan nating masaya, may kapayapaan, kaligayahan, higit sa lahat, buhay na walang hanggan, kapatawaraan. It's our responsibility na ikwento ito sa iba. Para hindi lang naman tayo ang payapa, hindi lang naman tayo ang nakalaya. So, gusto natin, meron ding makalaya. Tama po ba ko yan? Innate na yan sa atin na pag may naranasan tayo maganda, kinukwento. Yan ang magandang chismis. Amen? Diba? Pag ikaw meron kang pinahid sa mukha, biglang kuminis ang mukha mo, tatahimik ka ba? Diba hindi? Pag binati ko, parang ang kinis mo. Bumili ko ng Lux. Yun ang ginamit ko araw-araw. May kinita ka ba doon? Wala. Natuwa ka lang kasi may resulta. O yung mga anak mo, sasabihin mo, naku, dami mong tagyawat, gamitin mo to. Yun kasi innate sa atin na once na naka-experience tayo ng maganda, talagang natural na kinukwento po natin ito. Why not? Yung kaligtasan na naranasan po natin. So this is our motivation. Dapat isa tayo, magkaisa tayo sa ating motivation. We love the Lord, kaya po ang team natin sa ating anniversary is falling in love with Jesus. Revival yan. Falling in love with Jesus. Sabi ng Lord, natutuwa ako sa inyo Kaya lang, ang kinalulungkot ko, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya sa ating 14th anniversary, gusto nating ma-fall tayo ng higit pa sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So we must be united, no? And kapag tayo united, we should follow Him in repentance and follow Him in His holiness. So susunod tayo sa Panginoon sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad at sa kabanalan. Pag binanggit ng kabanalan, umaayaw tayo May maling katuruan na ang kabanalan ay mararanasan lang natin pagdating sa langit Sorry po pero hindi ako naniniwala dun Even here, we can be holy. Nasubukan nyo na po yan. Nasubukan nyo na po yan. At nalaman nyo ng sikreto paano mangyayari ito sa buhay natin. Ako po nakita ko fully surrender to God. Diba? Noong unang itinalaga nyo ang buhay nyo sa Panginoon, di ba ang bait nyo? Di ba bumait kayo? Hindi po ba napakapasensyoso nyo? Di ba kahit binubuli kayo, hindi kayo kumikibo, umiiyak lang kayo, naging iyakin kayo, hindi po ba? Tama po ba ko?
Hindi tayo lumalaban. Pero bine-bless tayo ng Lord. Pero pinagtatanggol tayo ng Panginoon. Hindi po ba? O paano nangyari yon? Na bumait tayo? Because we totally surrender our life to Jesus. We die to ourselves. I believe in my heart, Galatians 2:20 will make us holy. Na kapag tayo'y namatay sa ating mga sarili, magiging banal tayo. Amen po ba? Ako'y numero 1 napakataray at napakapalamura. Ang dami kong Diyos na tinawagan mula dulo hanggang dulo ng ating Catholic Church. Hindi talaga ako napabait. May kanta nga noon gusto kong bumait pero di ko magawa. Lagi akong kanta ng kanta Kasi iniiyak akong, pabaitin mo ako mag-aalaga sa'yo. Tumutulo talaga. Ganun ako kadesperado na bumait. Ganun ako kadesperadong wag nang magmura. Konting matalisod lang ako. Lahat ng mura lumalabas sa bibig ko. Yang iyan ako sa sarili ko. Kaya gusto ko mabago Pag nakanti mo ako, talagang inaaway kita. Alam niyo ba, kapayat-payat ko, nakikipagsabunutan ako. Masyado ako. Sabi ko, ayoko na ganito. Nagdadalaga na ako, baka wala man ligaw sa akin. Sa sobrang sungit ko. Gusto ko magbago. Hindi ako mabago. Ubus ko lahat, hindi ako magbago. Pero nung makilala ko si Jesus, at isinurrender ko sa Kanya lahat, totally, pag kayo'y sumuko, huwag ganyan. Hindi kayo mababago. Pag kayo'y sumuko, ganyan, no? 2 kamay. Sino dito na hold up na? Diba pag hinold up tayo, taas ang kamay! Diba? Tapos gagawin ng hold upper sa'yo. Kakapkapan ka, hindi ba? Hindi mo sasabihin, hoy! Hindi ka naman gaganon, di ba, sa hold upper? Kahit kunin yung mga nasa bulsa mo, hindi ka na kumikibo, nakatutok yung baril Yun yung surrender. Dapat ganun tayong sumuko kay Jesus. Na kahit anong kunin ni Jesus sa atin, it's okay. Surrender tayo And I believe that's the key for us to become holy. Kasi nangyari Bumait tayo Amen po ba? Pero nyo, inaapi na ako sa boarding house. Umiiyak lang ako. Di naman ako iyakin. Matapang po ako. Hindi ako mapapaiyak ng kahit sino. Kahit kapatid ko, hindi ako napapaiyak. Nanay ko, tatay ko, hindi ako napapaiyak. Hindi ako umiiyak sa harapan ng tao. Hindi ako iyakin. Matigas po ako Pero nung ma-born again ako, itong mga ka-boardmates ko, inaapi ako. Hindi ako naka-assign maghugas ng plato. Paghugasin ako ng plato, tapos magtatawanan. Sasabihin, di ba born again ka? Hinintay ka namin, ayan tambak ang hugasin, maghugas ka. Born again ka? Di ba? Yung ugali ko, hindi pwede sa akin yan. Pero nung isuko ko yung buhay ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, mahal kita Kung hindi lang sa'yo, manda sa akin itong mga to. Pero para sa'yo, maghuhugas ako plato. Hugas ako ng plato, umiiyak ako. Lord, kasi mahal kita Pero ano naging kabayaran ng lahat ng ganong pagpapakumbaba at hindi ko pag-retaliate sa kanila? Nakita nila, iba nga itong inaano ni Kea. And in the long run, sumama po silang lahat sa akin sa JIL. Palakpakan natin. Umalis ako sa boarding house namin, born again lahat ang mga ka-boardmates ko. Kasi namatay ka sa sarili mo. Nakita nila si Jesus sa buhay mo. It happens. It is possible when you will die to yourself and let God live on you, in you. Pag hinayaan natin ito, talaga po namang hindi natin kaya, pero si Jesus na kasi. Kaya we can follow Him in His holiness. Amen po ba? Praise the Lord. Glory to God. So ano pong dapat nating gawin? We commit ourselves. Commitment is very important. Kahit nga po sa marriage, ang love nababawasan Pero when you commit yourself to your partner, kahit nawala yung love, hindi kayo maghihiwalay because you are committed to each other. Yung love,
Pag tumanda-tanda na, nakita na ugali, nag-iba na ugali, nawawala na pagmamahal eh. Kaya, ay, nako, hindi ko alam na ganyan ka, hiwalay na lang tayo. Pero alam mong ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. And because of your commitment sa iyong covenant na sinumpaan, eh wala kang magagawa kundi mag-adjust at ayus-ayusin para magkasundo kayo. So, you stay married. And you adjust to each other. Kasi you are committed to fulfill the vow na binigay natin sa ating Panginoon. Kaya ang commitment is very important. Napakahalaga anong commitment natin. Colossians chapter 1 verse 22, ngunit naging tao ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Commitment. Commitment. Ito po ba? Banal, walang kapintasan, walang dungis? Ay, naririnig ko yung mga nasa isip nyo, nababasa ko yung nasa isip nyo. Ay, nako, Pastora Kay, madali lang sabihin, mahirap gawin. Sinabi ko po bang madaling gawin? Hindi ko sinasabing madaling gawin, pero yan ang sinasabi ng Lord. God will honor the desires of our hearts if we will just follow the Lord. Kung susundin natin ang Panginoon, without spot, without blemish, without wrinkles. Who can do that? Only Jesus. Only a surrendered life to the Lord can do that. Eh, pag ang alam natin, hindi mangyayari yan, hindi mangyayari yan. Bakit? Bakit mo pinaniwalaan yung ganong katuruan? Because how many times you try hard to change yourselves, pero you fail. Alam niyo po ba kung ba't nag-fail kayo? Because you rely on your own strength. Dahil ang pinaghawakan nyo ay ang sarili nyong lakas. Kaya dahil nagfe-fail ka, hindi mangyari. Wala, talagang sa langit na lang ako. Eh, hindi pwedeng our own strength. Rely on the strength of the Lord. Sabi ng Panginoon, nothing is impossible to them that believe. So kung mananampalataya tayo sa Panginoon, walang imposible. Not our strength. You can do nothing apart from God. Wala tayong kayang gawin, lalo na sa pagbabago natin. Kung sarili lang natin, hindi natin kaya. Pero, kaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. And pinatikim na yan sa inyo ng Diyos. Kung aalalahanin nyo, yung unang mga araw, panahon, na nakilala nyo at natagpuan nyo ang Panginoon, pinatikman na kayo ng Panginoon yan. Hindi lang nagpatuloy kasi nabawasan din kasi yung natin sa Lord eh. Time natin sa Lord eh. Yung mga quiet time natin, devotions natin, Bible reading natin, nabawasan din kasi. Kaya ang tinig ng kaaway at ang tinig mo masyadong lumakas. Humina ang tinig ng Diyos eh. Kaya naging mahina rin tayo. Kaya we must follow the Lord. We must be committed. No? Yung commitment is very important. Napakahalaga po natin yan para ma-lift natin talaga ang pangalan ng Panginoon. At meron pong kondisyon. Ano yung kondisyon? Subalit kailangan ninyong manatiling tapat. Para itaas natin si Jesus, you need na manatiling tapat. At matatag ang inyong pananampalataya. You cannot lift Jesus on high kapag hindi matibay ang pananampalataya mo. Kapag hindi ka mananatiling tapat, hindi mo makakayang itaas si Jesus sa iyong buhay. Magagawa lang natin siyang itaas in times of blessing, in times of triumph, in times of victory. Ay napakadaling itaas ang pangalan ni Jesus. Napakadaling isigaw, praise the Lord, glory to God, hallelujah, I love you, Lord. Pero pagdating ng mga problema, kabiguan, pangangailangan, kahirapan, sakit at karamdaman, kung hindi matibay ang iyong pananampalataya, you cannot lift the name of Jesus. Kaya yung iba, pag may dumating na problema,
Sinisisi ang Diyos. May narinig akong testimony. Parang nag-contradict yata sa sinabi niya. Sabi niya, mahal na mahal niya ang Diyos. Lahat ibibigay niya sa Panginoon. Tapos nung nagkaroon siya ng natuklasan na meron siyang ovarian cancer, sabi niya sa testimony niya, tinanong ko nga ang Diyos Bago siya nagka-cancer, ang sabi niya, ganito yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pero nung magka-cancer na siya, nagtampo ko sa Diyos, sabi ko sa Lord, bakit sa akin binigay ito? Naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi stable ang faith. Hindi matatag ang pananampalataya. Kaya po dapat tayo ay mayroon tayong ang kondisyon ng ating pananampalataya must be so strong because we are not living in a world full of roses. We are not living in a world na puro up. Sabi nga ni Marian Rivera, kilala niyo pa ba si Marian Rivera? Wala na, ako na lang. Ako na lang nakakakilala. Sister Luisa, tsak nakilala mo yon. Tinan mo, kilala niya. Kayo mga bata, hindi nyo nakilala si Marian Rivera. May kanta siya, Gulong ng Palad. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Sino asawa niya? Si Carding? Hindi ko kilala yon. Mas matanda ka. Sabi, ang buhay daw natin, sabi nung awit nila, gulong ng palad. Di ba? Ang gulong umiikot, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. And in reality, ito talagang buhay natin. Minsan sikat ka, minsan, ano ba sa ng opposite ng sikat? Laos. Minsan sikat ka, minsan laos ka. Pag sikat ka, you can praise God. Pag nalaos ka na, can you still praise God? Can you still lift the name of the Lord Jesus? So, kaya sabi ng Panginoon, let us commit ourselves na maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Ano po? Maging matibay tayo at matatag. Maging tapat sa ating pananampalataya. Kapag iginugo po na kayo ng mga problema, ng mga suliranin, ng mga kabigatan, hindi na kayo makatayo, lugmok na kayo. Ang kalagayan niya para kayong pinagbagsakan ng langit at lupa. Wala kayong masilip na kahit na anino, kahit na konting-konting liwanag na makatutugon sa iyong kalagayan. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Verse, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Maging matibay ka, matatag ka. Pag wala ka nang masilip, kahit konting aninag, yung napakadilim, kahit konti lang na. Kasi ang light will give you hope. Pero ang sitwasyon ng buhay mo, napakadilim. Kahit saan kang bumaling, madilim. Walang katiting na liwanag na sumisibol. Mahirap po yung kalagayang ganyan. Pero dapat, ang kondisyon ng ating puso ay malagay sa maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Diyan ka na magkukwenta kung anong mas mahalaga. Ang buhay sa mundong ito o ang susunod na buhay. Kaya ang titingnan mo na para ka magkaroon ng hope, ng pag-asa, hindi na yung madilim na buhay dito. Bubuksan mo yung spiritual eyes. At titingnan mo. Bubuksan mo yung spiritual eyes mo, ang pananampalataya mo, at titingnan ka dun sa eternal city of God. At dun ka makakakita ng liwanag na magdadala sa'yo ng pag-asa para makabangon ka sa kadiliman. Kahit madilim, makapaglalakad ka. Kahit madilim, makapagko-concentrate ka. Dahil ang liwanag mo hindi na nanggagaling sa mundo. Ang liwanag na nakikita mo ay nanggagaling na doon sa eternity. And you will be strong to finish the race that God has given you. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. This should be the condition of our heart. Manatili tayong tapat at matatag sa ating pananampalataya. Amen po ba? So ito ay reality check lang po natin bilang mga Kristiyano. Reality po ng ating relationship with God.
Kapag dumarating tayo sa ganitong punto, makikita niyong katotohanan, ano ba talaga ang aking relasyon sa Diyos? Ano ba talaga ang aking pagiging Kristiyano? Ano po? Makikita natin to at sana'y maging tapat tayo hanggang wakas. Alam niyo po, ang pinakamahalaga ay hindi yung paano ka nagsimula. Ang pinakamahalaga na battle sa mundong ito is paano ka matapos. Sa pag-aaral, pwede ka magsimula ng magsimula. Lahat ng mga kurso, kunin mo. May nakita na ba kayong ganyan? May natanong akong estudyante noon, anong course mo? Tinanong ko noon, IT, sumunod naging engineer, sumunod naging architect, sumunod. Sabi ko, taon-taon ba kurso mo? Nung bandang uli na natanong ko, anong natapos mo? Wala. Ay, grabe, ang dami mong kursong kinuha, wala kang natapos. Anong saysay niyan? Di ba wala? Buti pa yung nagsimula ka, anong kurso mo, secretary? After na 2 years, kumusta? Graduate na po ako, secretary. Buti pa yon kaysa sa'yo. Nag-doktor ka, nag-engineer ka, nag-inhinyero ka, nag-architect ka. Anong natapos mo? Wala. Mas mahalaga ang pagtatapos kaysa sa paninimula. Kung nagsimula tayong tama, pwede kasi tayong hindi makatapos dahil dumako tayo sa mali. Okay, our prayer is, ang sinimula ng Diyos, bagay tapat naman ng Diyos sa atin. Kung makikinig tayo sa Diyos at magpapatianod tayo sa Kanya, tapat ang Diyos na ang pinasimulan niya sa ating mga buhay ay tatapusin niya ng may katagumpayan. All we need is to obey, to listen to God, and to obey. At tayo maging matibay sa ating pananalig at pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang continuance, pagpapatuloy, is a proof of reality. Ay, ang taas ng pananampalataya ko, tingnan natin hanggang wakas. Maraming nagsimula ang mahuhuli. Maraming nahuli ang mauuna. Maraming nagsimula ang mawawala. Maraming nahuli ang mananatili. Ang usapin is continuity. Continuity. Kaya tingnan niyo po, sa church, ang daming nagpasimula, wala na, hindi mo na sila makita. Sa FB mo na lang sila makikita. Pero kung titingnan mo, yung nagaganap sa kanila sa FB, mapapaiyak ka. Mapapaiyak ka, magtatanong ka, anong nangyari sa'yo? Yung makikita mong dati, ginagamit ka ng Lord. Ngayon, lumadlad ka na. Makikita mo na lang sa FB. Napakalaya mo nang ginagawa ang mga kasalanang alam mo'y mali. Pero, sometime in your life, God used you mightily. And even powerfully. Pero what happened? Ngayon makikita mo sa FB, grabe. Kangina lang po, nag-browse ako Tinitingnan ko yung FB Live, na ganyan ako, nalulungkot ako. Anong nangyari dito? Kasi yung buhay niya, kitang-kita mong, sa Diyos. Pero ginamit mightily ng Panginoon. Sa itsura pa lang, oh my God, ano nangyari dito? Kaya hindi po yung pagpapasimula. Huwag nating ipagyabang ang pinasimulan natin. Ang siguraduhin natin, paano tayo matatapos? Do we still exalt Jesus in our lives? Nakikita pa ba si Jesus sa buhay natin? Nasaan na ba tayong journey ng buhay natin? Nagsimula tayo, talagang nagliliwanag ang pangalan ng Diyos sa buhay mo. Kitang-kita, napakaningning, lumalakad ka ngayon, nasa kalagitnaan ka na ng iyong journey. Kumusta ang liwanag ni Jesus sa buhay mo? Nagniningning pa ba? Aandap-andap na lang. Na itatago na yung liwanag sa ilalim ng papag. At yung iba naman, andito na, malapit nang dumating si Lord, wala nang liwanag. Excuse me. Hindi na makita si Jesus.
Hindi mo na masabing, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Parang ang verse ay, anyone who is in Christ is a new creation. All things have passed away, then all things is coming back now. Bumabalik ang dating pagkatao. And nakakalungkot, even worse. Alam niyo po sabi, pag umalis ang 10 demonyo sa ating katawan at nabakante. Ba't nabakante? Kasi si Jesus nandyan tinanggap mo si Jesus, your body becomes the temple of the Holy Spirit. And then inalis mo siya. Nabakante. Sabi sa Bible, pag nabakante yan, 100,000 demonyo ang layong papasok. Kaya, look at those backsliders. Kakatakot. Na kapag nag-backslide na, grabe pa. Sa dati niyang pagkatao, ang makikita mo sa kanyang buhay. Bakit po ganon? Kasi nakarinig na siya ng salita ng Diyos. Kasi alam na niya ang salita ng Diyos. At kayang-kaya niyang i-twist ang salita ng Diyos to give reason sa kasalanan na ginagawa niya. Kaya sabi, it's hard sa mga nakakilala na sa Panginoon ang muling bumalik. Dahil para kang daraan sa butas ng karayom. Mabuti pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mananampalataya na nag-backslide na muling bumalik. That's the reason. Alam ko ng salita ng Diyos Kaya, this word of God na natutunan ko, ito din ang sandata ko na gagamitin ko to give reason to my sins. Para bigyan ko ng excuse ang aking mga kasalanan. That's why it's very hard for you to come back. Kaya nakakatakot. Nakakatakot mag-backslide. Na minsan gusto mo na parang hindi mo magawa. Kasi may naglalaro may natutunan ka So ang proof of reality is continuity. Totoo ka bang born again? Continuity. Yung sinimulan ng Diyos, dapat matapos hanggang katapusan. So tayo po, para tayo'y magpatuloy, anong dapat nating gawin? Let us fix our heart. Kailangan i-fix natin ang ating puso kay Jesus. No matter what. Ang ating puso ay nakafix na, nakapako na sa puso ni Jesus. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Glory to God. If we fix our heart on His plan, nandiyan ang stability. Because God's way is perfect. Ang paraan po ng Diyos ay perpekto. Sometimes, makikita mong nangyayari sa buhay mo ang pangit. Nagsisisi ka na. Lahat ng mga pangit na bagay ginawa mo in revenge. Dahil hindi mo matanggap na ang pangit na pangyayaring ito'y nangyari sa iyong buhay. Without you knowing it, kailangang mangyari yan para lumitaw at makalaya ang isa pang mas magandang pangyayari sa buhay mo. But, you do not trust God. Hindi ka nagtiwala sa Diyos. Kaya imbis na lumitaw ang maganda, dinugtungan mo ng mali ang buhay mo. Kaya lumubog ka ng lumubog, ng lumubog, ng lumubog. Dapat yun. May maling nangyari. Ang pangit na nangyayari, obey and trust the Lord. Para ma-change ng Lord yan. God can change that for your good. Because God's plan is perfect. Pero, sabi nga ng Isaiah, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Yan ang labanan Yan ang labanan na dapat maiba ka natin sa buhay natin. Iba ang paraan ng Diyos, iba ang ways ng Lord. My ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Iba ang isip ng Diyos, iba ang paraan ng Diyos. Kaya if you will going to understand God, you should understand Him in His thoughts and in His ways, not on our thoughts and not on our ways. Because we cannot understand God. Mahirap intindihin ng Diyos kapag inintindi nyo siya sa katalinuhan nyo. Sa paraan natin, iba kasi ang paraan ng Diyos. Amen po ba?
Trust and obey. Ito po yung dapat nating gawin. Magtiwala tayo at sumunod. So ano po yung stability na yan? Kailangan po nakafix ang puso natin sa plano ng Diyos. Ano bang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos is reaching the lost. Reaching the lost. This is the plan of God. Colossians chapter 1 verse 20. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging ang langit, lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Ano ang plano ng Diyos? Saan natin i-fix ang puso natin? Sa plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos? Reach the lost. Abutin natin yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Abutin natin yung walang kamuwang-muwang. Ano ba ang kaligtasan? Abutin daw natin yun. So yung ating puso, i-fix natin, eto ang plano ng Diyos. Abutin ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. And number 2, plano ng Diyos, teach the saved. Once na nakakilala na sila sa Panginoon, turuan sila. Dahil kailangan nilang maging manatiling tapat at matatag. At hindi sila mananatiling tapat at matatag kapag hindi sila naturuan. Kaya evangelize the Lord is the plan of God. Teach the saved, disciple, is the plan of God. Ito ang plano ng Panginoon. So if you want to exalt the name of Jesus, we should fix our heart sa plan ng ating Panginoon. Amen po ba? We come to the fellowship and worship in God, God's holy word, so that we may be firmly established and steadfast. Kailangan po natin na dumudulog tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, katulad nito. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos individually, sa pagsamba, sa fellowship with one another. Huwag daw po nating kalilimutan yung ganitong klaseng pagsamba. Alam niyo, natutuwa ako, meron akong i-dedicate na bata. Baby pa lang. Kapag ako'y nagde-dedicate ng mga bata, I am encouraging the parents na dali nila yung kanilang anak dito. Na wag iiwan sa hindi po kami maka-attend kasi baby pa po yung baby namin eh. Dalhin nyo. Kasi you are forming the brain of your child how to become a Christian. Kaya kanina, tuwan-tuwa ako, nakita ko handito yung baby at nandito yung mga magulang. Kaya sabi ko, uy, welcome! Sabi ko dun sa bata, ano natutunan mo? Train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. So do not forsake yung ganitong klaseng mga pagtitipon. Amen po ba? Because a firm footing of faith, so that when the landslide of life come, we can stand on the promises of God. Kaya hindi natin dapat pabayaan ito Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang a-absent. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang gagawa ng appointment pag linggo. Kung gumawa ka man ng appointment, after service na. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, lalo na kung birthday mo, huwag kang absent. Usually, absent tayo pag birthday natin no? Alam niyo po ba? Mali Di ba dapat pag birthday mo, inuuna mong hanapin ng Diyos? Pagkatapos nun, tsaka ka mag-celebrate ng birthday. Amen po ba? Kasi nihingi ka ng blessing sa Lord. Lord, thank you. 70 years old na ako. So, pumunta ka sa church. Nakinig ka muna ng salita ng Diyos. Magpa-bless ka sa Lord. And then, tsaka ka mag-celebrate ng birthday. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magbe-birthday ng linggo. Linggo ng hapon, pwede. Pero huwag maghapon. Mula alas 6, birthday mo. Hanggang gabi, birthday mo. Kaya hindi ka na naka-attend. Huwag nating pabayaan ang ganitong klaseng pagtitipon. Amen po ba? Para pag nag-landslide ang buhay natin, meron tayong mga kapatiran at mga pangako ng Diyos na matatandaan sa ating mga buhay. Para kapag umatake ang kaaway, meron tayong kasamahan kaisa na katulong natin na magpapaalala sa atin, mag-i-encourage sa atin.
At upang sa ganon, ang bawat isa'y magkatulong-tulungan. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya let us fix our heart on the plan of God so that we can know our priorities. Amen po ba? Praise the Lord. At sabi nga po, we are to forfeit all other priorities so that Jesus will have the first place. Lahat ng ibang priority, dapat kalimutan natin yan. Basta si Jesus dapat ang first place sa ating buhay. Sabi po, for the true disciple of Jesus, it is a way of life program. Kung tayo mga totoong disipulo ng Panginoon, life program na natin na si Jesus ang ating priority. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya we should establish kingdom priorities. Matthew 6:33. Always, sa lahat ng bagay na gagawin natin, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Always. This is our priority. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po, ang kingdom, pag sinabing kingdom, it speaks to the rule and reign of Christ in our lives. Yung pangunguna ni Jesus sa ating mga buhay. Yung pagiging hari ni Jesus sa ating mga buhay. Yung proper place ni Jesus sa ating mga buhay. Kumusta? Ano ba ang kalalagayan ni Jesus sa buhay mo? Siya ba ang iyong commander-in-chief? Dapat siya ang ating commander-in-chief. Ngayon, kung ang sagot mo, hindi pa. Lieutenant pa lang. You need to promote Jesus to become the commander-in-chief of your life. Dapat siya yung commander-in-chief sa ating buhay. Ano ang lagay ni Jesus sa buhay mo? Is He the first? Siya bang una? Second? Third? Or last? Kumusta ang posisyon ni Jesus sa buhay mo? Pang-ilan siya? Pang-ilan siya sa buhay mo? Tingnan natin pang ilan siya. Si Jesus ba'y kapansin-pansin sa buhay mo? Kapag ba tiningnan ka, may aninag ba na Jesus sa buhay natin o tagong-tago? Kumusta? Kumusta si Jesus sa buhay natin? May nakikita bang pagiging Jesus sa atin? May nakikita bang pagiging kawangis natin sa ating Panginoon? Nakikita ba ng mga tao na si Jesus ay nasa sa atin? If they can see that, that means to say that Jesus is your highest priority. Yung pong priority natin, si Jesus, ay merong resultang nakikita sa ating mga buhay. So let us make Jesus the priority in our lives. And because we are the bride of Christ, tayo po ay bride ng Panginoon sa rapture of the church, tayo po'y dadagitin ng ating Panginoon. At pag sinabi pong the bride of Christ, pag tayo iniligtas ng Panginoon, there should always be a transformation in our priorities. Katulad ng kinuwento ko po sa inyo, testimony, meron talagang transformation sa ating priorities. Kasi talagang mababago po tayo. And I believe, eto akin lang po ito. Kapag talagang tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, talaga pong merong magiging bago. Ngayon po, sa akin, I think this is a check, pang-check, no? If I will evaluate myself, kung talagang tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, may change life. Dapat may change life. Hindi po ito ibig sabihin, dapat pala baguhin ko ang buhay ko para maligtas ako. No, no, no. Kasi this is a result of being saved, a transformed life. Ang resulta ng pagiging ligtas, binagong buhay. Hindi the other way around, na kailangan mabago buhay ko para maligtas ako. No. Because salvation is by faith, by grace through faith. Pero, ang bunga ng kaligtasan is transformation. Ang bunga ng kaligtasan ay binagong buhay. Kaya, 2 Corinthians 5:17. If you said you are in Christ, you are a new creation. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2,
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. The best way of worshiping God is through our bodies. Hindi yung pagsayaw-sayaw Hindi lang pagsayaw-sayaw. Kaya nga, nagdadance ako, kaya nga kumakanta ko Kundi ang sabi doon, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na banal, buhay at kalugod-lugod sa Diyos. This body is the temple of the Holy Spirit. Therefore, let us glorify God in our bodies. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya pag sinabi natin we exalt Jesus in our lives, ibig sabihin we exhibit Him in our lives. Ibinabandera natin ng Diyos sa ating puso. Ibig sabihin, showcase natin ang Panginoon sa ating buhay. When you said, you exalt Jesus in your life. Ibig sabihin, nakikita. No? Nababandera. Yun ang exalting Jesus. Because in the first place, deserve naman ng Panginoon na maging first in our lives. Because He is superior to everything created. He is superior as the head of the church. And He is superior as the redeemed of the world. Kaya po ibig sabihin, He must be first in our work, in our worship, in our witness. He must be first in our marriage. Maging sa ating marriage life, dapat una si Jesus. In our money, dapat una si Jesus. In all the material things, dapat first place si Jesus. Dapat sa ating pamilya, dapat first place si Jesus. Sa ating mga kaibigan, first place si Jesus. Kahit sa ating mga kaaway, first place si Jesus. Amen po ba? Karapat-dapat lang naman po iyon. God is worthy to become number one in our lives. Amen. Sabi po ng number 2, Jesus is exalted, lifted up when others embrace Him for salvation. Na itataas natin ng Panginoon kapag through your life, meron ding mga babae at lalaking lumalapit sa Panginoon. Ilan na po kayang babae at lalaki ang nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng buhay natin? Meron na po ba? Kung wala, hindi pa po huli ang panahon. Buhay ka pa. Buhay pa tayo. May magagawa pa po tayo. Marami pa tayong panahon. So let us make use of this life para ang ibang tao ay lumapit din sa ating Panginoon. Kaya lang, we must seize the day. Because the days are evil. Kailangan na po nating i-seize ang bawat panahon, no? Carpe diem. Kailangan madaliin natin ang bawat panahon na may makakilala pa sa pamamagitan ng buhay natin. Amen po ba? Amen. The days are evil. Kita niyo po yung nangyayari magbasa po kayo sa mga YouTube, sa mga internet, about nangyayari sa Israel, yung mga Hamas, mga ganito. That's part of preparation for the next event na mangyayari sa mundong ito. What is the next event? The rapture of the church, the 7 years tribulation, the battle of Armageddon, millennial reign of Christ, and then new heaven and new earth. 5 events na lang po ang natitira sa mundong ito. Kaya po, yung hanggang rapture lang naman tayo Hanggang doon lang tayo. Yung maiiwan, sila na magpapatuloy nung Great Tribulation. Pero sa Battle of Armageddon, bababa rin tayo. Kasi si Jesus na ang magiging presidente ng buong mundo. At tayo naman ang magiging katuwang ng Panginoon in ruling this land. Kaya ilang events na lang po sa banal na kasulatan ng natitira sa mundong ito. So we must carpe diem. We must seize the day na marami pa ang makakilala sa Panginoon through you. Sabihin mo nga sa katabi mo, through you.
Imagine, sa ating buhay, tig-12 na lang ang madala natin sa Panginoon. Ang ganda na pong record yun. No? Na i-commit natin ang sarili natin. Once a month, isa ang madala natin, maipakilala natin si Jesus. Pastora, nagtatrabaho ko eh. E di yung 12 katrabaho mo. Nasa bahay lang ako eh. Di yung 12 suki mo. 12 kapitbahay mo. Busy po ako sa pag-aaral. E di yung 12 ka-eskwela mo. Kung saan ka nandoon. That is your mission. Kung saan ka nilagay ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos na inilagay ka sa lugar na yan. Dahil may mga taong itinakda ang Diyos na makakilala sa Kanya sa pamamagitan mo, na kapag hindi mo ginawa, kawawa sila. This is our responsibility. Kaya po, in conclusion, there is no one and nothing greater for your life than Jesus. So how does He rank? Christian, what is your highest priority? Siguro, kanya-kanyang sagot na lang po tayo dito. Anong highest priority mo in life? In this life? Magpayaman? Maging successful? Magkaroon ng asawa? Pamilya? Mga anak? Makapagtapos? Is this your highest priority? The purpose why you are created is for Him. Pastor, okay, ibig sabihin, hindi na ako mag-aaral, hindi na ako magtatrabaho? No. But in your studies, your purpose is to please God. So kung nag-aaral ka, pagbutihin mo pag-aaral mo. Kasi dapat malugod ang Diyos sa buhay mo, sa pag-aaral mo. Dapat makita si Jesus sa buhay mo, sa pag-aaral mo. Huwag kang mangungopya, huwag kang mangungodiko, huwag kang magbubulakbol. Kasi that's your mission. Huwag mong sisirain ang pagtitiwala ng magulang mo sa iyo. May panahon ng lahat, mag-aral ka mabuti. Dahil that time is for you to study. Kung ikaw'y nagtatrabaho, let Jesus be seen in you. Huwag kang mangupit ng typewriting. Lahat ng gamit ng anak mo, project ng anak mo, kinukuha mo sa opisina nyo. Exhibit Jesus in our lives. Huwag kang magpapalate sa trabaho. Na-late ka na nga, magme-makeup ka pa. Pag dumating ang boss mo, tsaka mo ilalatag lahat ng trabaho mo, kunwari busy-busy ka. Ganun ba si Jesus? Ganun ba natin ipapakilala si Jesus sa trabaho natin? Kung negosyante ka, huwag kang mandaya. Deliver quality foods, quality goods, quality products. Because Jesus is in you. So wherever we are, huwag nating ikahiya ang Panginoon. Ibandera natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Let them know that we are Christians. Let them know that we are followers of the Lord Jesus Christ. And let God be seen in us so that we can share the gospel to them. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Karning-karni po tayo ngayon, ha? Walang gatas dito. Karning-karni po ang kinakain natin. What priority does the Word of God have in your life? Kumusta naman ang salita ng Diyos sa buhay mo? Isang linggong nakaraan, ilang beses ka nagbuklat ng Biblia? Aray ko. What priority does the work of God have in your life? Work of God. Ilan ang sinyeran mo? Naka-attend ka ba ng gawain ng Panginoon? What priority does worship of God have in your life? Nag-pray ka ba? Umawit ka bang papuri sa Diyos? Sumamba ka ba sa Kanya? What priority does God have in your family, with your friends? Kumusta naman? Timbangin naman natin. Pamilya at ang Panginoon. Kaibigan at ang Panginoon. Bakit may oras ka sa kaibigan, pero wala kang oras magbasa ng salita ng Diyos at makipag-quiet time sa Lord? Kumusta ang priority natin? Have the Lord Jesus' priority become yours as the bride of Christ? Why is it important to lift up the name of Jesus in every aspect of your life every day?
Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ang sabi ng Panginoon sa John 12 verse 32, dito na po ako magtatapos sa Tagalog. At kung ako'y maitataas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng mga tao. Sinong magdadala ng tao? Ikaw ba? Hindi. Jesus. Si Jesus ang magdadala ng tao. Bakit niya dadali ng tao? Kasi itinaas natin ang pangalan ni Jesus. Kasi nakita ng tao si Jesus sa ating mga buhay. Kaya ang gagawin ni Jesus, dadalhin niya ang mga taong sishiran mo, aalagaan mo para maging disipulo ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. So walang effort. Ayusin lang natin at ipakita lang natin ang liwanag ni Jesus na binigay niya sa atin. And He will bring people unto Him. Amen po ba? So, mission accomplished. Mission accomplished tayong lahat. Pwede po bang tumayo tayong lahat? At tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Meron po tayong isang aawitin. Napakaganda po ng awiting ito. Parang isang deklarasyon, pagsusuko ng buhay, ng ating sarili, challenge, commitment. Sabi ng awit, I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. Napakaganda po. Susunod tayo kasi nagtitiwala tayo. We cannot obey without trusting a person. Hindi natin kayang sumunod pag wala tayong tiwala. Pero dahil may tiwala tayo sa ating Diyos, na siya'y nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin, nagawa nga niyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin, how can you not trust Him? And therefore, we can obey Him. Bakit tayo susunod? Because we love Him. Dahil mahal natin siya. At anuman ang maging kabayaran nito, magpapatuloy tayong susunod sa Kanya. Dahil ang ating buhay ay nilikha hindi para sa atin. Ang ating buhay ay nilikha para sa Kanya. Kaya anuman po ang kalagayan nyo sa oras na ito, kayo man ay nasa kadiliman, kayo man ay nawalan na ng pag-asa, kayo man ay nalilito, natatakot, nangangamba, nahihirapan, naghihirap, walang kapayapaan. Habang inaawit po natin ang awiting ito, ideklara nyo yan sa Panginoon. Lord, I'll obey. Eto ba? Kung ano man ang pinagdaranasan ko sa oras na ito, I will flow because I know you are with me. Magpapasakop ako, Panginoon. Magpapatianod na lang ako, Panginoon, dahil ako'y nagtitiwala sa'yo. Kaya susunod na lang ako, Panginoon, sa'yo. Alam ko, nasa akin ka. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam ko, bago mangyari ito, alam mo na to. Alam ko, inihanda mo na yung puso ko. Kaya I will obey you because I trust you and because I love you. May this be our commitment and may this be the condition of our heart from now on. And that is lifting up the name of Jesus in our lives. And we will see that God will draw all men unto Him. I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. Sige po, tayong lahat. I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. May this be the declaration of your heart. If it's a way to prove my love and feelings go away, if it costs me everything, I'll obey. Minsan pa po, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Yes, declare it. I'll obey because I love you. Holy Spirit, come. If it's the way to prove my love and feelings gone away, if it cost me everything,
With all your fears, say it to the Lord. Yes, Lord. If it cost me everything, I'll obey. Hallelujah, Lord. We love you, Jesus. We are created for you. Our life is yours, Lord. If it cost me everything, I'll obey. This is the prayer of our hearts. This is our declaration. This is our commitment. This is the condition of our hearts. We know that our life is not ours. We know today that our life is yours. Hindi amin ang aming buhay. Hindi amin ang aming pamilya. Hindi amin ang mga tinatangkilik namin. Hindi amin ang aming mga kakayanan, ang aming mga abilidad, ang aming mga talento. At hindi mo ito binigay sa amin para sa amin. Ibinigay mo ito para sa iyo. Para sa iyong karangalan. Para sa iyong kalwalatian. Para sa iyong kasiyahan. This is the purpose of our lives. To please you. Just to please you. For your own pleasure, Lord. Kaya naman, Panginoon, hindi po nalilingid sa iyo ang sitwasyon ng iyong mga anak. Hindi po nalilingid sa iyo ang aming kalagayan, ang aming pangangailangan, ang aming mga takot, ang aming mga pangamba, ang aming mga sakit. Hindi po nalilingid sa iyo ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. At ang sasabihin namin sa iyo, Panginoon, we will continue to obey you because we trust you and because we love you. Sa oras na ito, Panginoon, buksan mo ang bintana ng kalangitan. Ituon mo ang iyong mga paningin sa kalagayan ng iyong mga anak. Abutin mo po ngayon ang bawat isa sa amin nandito sa church o maging ang mga nanonood sa FB Live. You are not limited by distance or space. Sinabi mo sa iyong salita, kapag kami humingi ng tulong, ikaw ay darating. Sa oras pong ito, alam ko na lahat ng mga anak mo na humihingi ng tulong, kinakatagpo mo na po ngayon, Panginoon. Banal na Espiritu Santo, you are our friend, you are our comforter. Ipadama mo po ang iyong yakap sa iyong mga anak. Huwag mo silang babayaan. Assure them. Assure them, Lord, na ikaw ay nakatingin sa kanila. Assure them, Lord, na nababatid mo ang nangyayari sa kanila. Assure them, Lord, na meron kang dakilang plano. Assure them, Lord, na anumang gawin ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa kanilang mga buhay because you are with them. Assure them that you will protect them. Assure them that you will provide their needs. Assure them that you will heal them. Assure them, oh God, na ikaw ay kasama nila. Your presence will always go with them. Whatever happens,
Ama naming Diyos, sa oras pong ito, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay sa iyo. May the purpose of creating us in this world be accomplished, Lord. Nawa po, O Diyos, ay hindi namin mabigo ang layunin mo sa pagkakalikha mo sa amin. Nawa po, O Diyos, bago ka dumating at kami dagitin, nawa po, O Diyos, ay maparangalan ka ng katawang ito. Nawa po, O Diyos, ay maparangalan ka ng aming mga buhay. Nawa po, O Diyos, ay makita ka sa aming buhay. Maitaas ka sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay na ito, marami pong makakilala sa iyo. Huwag mo po pabayaan na maging kapintasan kami sa iyo. Huwag niyo pong pabayaan na maging stumbling block kami upang hindi lumapit sa iyo ang sino mga tao. All our weaknesses, we submit to you, Lord. We are not perfect, but you know our hearts. We submit them to you, Lord. In our weakness, ikaw ang aming maging kalakasan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Samahan mo po kami sa magulong sanlibutan ito. Bigyan mo ng katagumpayan ang iyong layunin sa buhay ng bawat isang anak mo. Let there be joy, let there be peace, let there be love. In the name of Jesus. At sa oras na ito, lahat ng magaganap sa aming buhay, mula sa oras na ito hanggang sa susunod na linggo, ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Mangyari ang iyong dakilang kalooban. At kami nananalig at nananampalatayang walang magaganap sa buhay namin o sa aming pamilya na hindi ayon sa iyong kalooban. Because you will be with us this week in Jesus' name. You will bless the works of the hands of your people. You will protect your people against the works of the enemy. In Jesus' mighty name. Walang sakit, karamdaman na magtatagumpay sa aming mga buhay. You will cover us with your precious blood that was shed in the cross of Calvary. Panginoon, marami pong salamat. Itinatalaga na po namin sa iyo ang buong linggong ito at inaangkin namin ang iyong katagumpayan. May you be pleased in our lives this week. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.